healthcare, ganoon din po sa education and agriculture. Yan po yung mga priority sectors po dun sa 2026 budget. So these are all in line with the what we have started back in the first term of Governor Monmon Gico, kung saan nag-focus po tayo sa pag-develop ng mga foundations ng mga iba't ibang sektor po natin, agrikultura, healthcare, and sa business sector. Siyempre, hindi naman po mawawala yung mga commitments natin pagdating po sa infrastructure, sa local government po natin. So, nandyan po yung mga yan lahat sa 2026 budget. Meron po mga provisions para po sa expansion ng PPC na nakalagay po dyan. Priority po natin ngayon ay yun dun sa construction of additional classrooms for the incoming school year, next year. And then pagdating naman po kasi dun sa additional na campuses, we'll still have to construct the building. So that will still take maybe at least 1 or 2 years pa po para maitayo yung mga additional campuses. So unti-unti po natin ilalagay. Hindi naman po kailangan na ilump agad yung construction in the budget. And besides, historically naman sa ating budget, nagkakaroon po tayo ng mga supplemental pagdating po ng second quarter, third quarter. So pwede po tayo magdagdag ng additional, assuming ma-consume na po yung initial allocations for the construction of these facilities next year. Of course, kasama po yung mga papasok na funding from other sources. Pag nag-create po ng budget ang isang local government, hindi lang naman po kasi yan yung nakukolekta natin or share natin from the national tax allocation. Pag nagka-create po ng budget ang local government, basically, yan po yung balak nating gastusin sa isang taon. At para magastos po natin yan, dapat ilalagay din natin kung saan nanggagaling yung mga pera na gagastusin natin. At saan po usually nanggagaling yan? Tulad ng aking sinabi, meron po tayong share sa national tax allocation, binibigay po ng national government. Meron po tayong local generated income from the fees that are being collected. And there are other sources of funds kung saan ay ito na po yung tinatawag na external sources. Unang-una po, syempre yung mga loans na ini-enter po ng isang LGU sa mga financial institutions, mga donations na nakukuha po natin from different sectors. At yung isa pa po usually na sources ng mga external funds ay yung mga sales ng mga assets. So, yan po yung mga kadalasan ng mga sources ng funding ng isang LGU pag sila ay gumagawa ng isang budget. So, obligado po, nakalagay po yan. Kasi dapat babangga lahat ng expenses doon sa makikitain ng isang LGU or expected na kikitain ng isang LGU kung gumagawa po siya ng budget. Ang naging pahayag yun nga po si Vice Governor Mark Roald Lambino, ang siyang presiding officer ng Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan, nga po dito sa pagpasa sa unang pagbasa dito nga po 8 billion pesos na annual budget sa taong 2026 ng ating pong probinsya po ng Pangasinan.